i-review yung mga pyesa tsaka i-promote yung mga pyesa na kung saan ko siya nabili. So ayun, tignan natin. So ayun mga parts, medyo tanghali na. Wala na rin tao dito sa Riverside, dito sa may riverbanks. So ito, i-review ko na sa inyo. Sasabihin ko na yung mga pyesa na mga pinalitan ko, kung ano yung conversion, kung ano yung adjustment na ginawa ko, and kung yung mga ibang diskarte para mas maganda yung yung forma. Ayun siya guys, si Aphrodite ng malakas, sabi. So ayun, titignan natin, i-review ko isa-isa para makakuha kayo ng idea kung saan ko binili yung pyesa, saan ko pinagawa. Ayun, so tignan natin. So ayun guys, siguro umpisahan ko yung review dito sa pinaka head, sa una kong pinalitan. So unang-una kong pinalitan dito guys is yung handlebar na clip-on na pang copy racer. Yan. And next yung pinalitan ko is yung handle grip. Nabili natin kay Tolits Moto Classic sa sa Cubao. Yan, napakalagkit, maganda sa kamay. And then yung speedometer. Yung speedometer nabili ko sa sa online sa Shopee. Kakalaga siya. So ito, yung speedometer nabili natin sa Shopee. Ginawan ko lang siya ng bracket. Yan. May nakita akong bakal sa bahay. Ayan, binaluktot ko lang siya, may butas na rin siya. Then hindi ko sana siya puputulin, diretso yan diretso na parang bracket talaga ngayon. Pero para mas flexible tsaka mas maganda yung forma, binaluktot natin siya, tapos binutol natin yung gitna. Ayan, tapos saan pala siya nakakabit guys? Dito siya nakakabit sa ilalim na ito, ilalim ng ground. Ayan, papasilip ko sa inyo para tapos dito ko na rin din kinabit yung ignition niya. Yan, may butas din yan para swak na swak. Ayan nyo, kung makikita nyo, papasilip ko sa inyo yung sa ilalim para makita nyo yung saan ko kinabit. Ayan guys, doon ko siya kinabit.
Ayan, dyan ko siya kinabit. Naka-thread lang yan. Ayan. Bakit nga ba hindi ko siya dito kinabit? Dahil kung dito ko siya ikakabit, masyadong mataas. Para siyang si Mr. Krabs. Nakataas yung mata. Ayan. Ayan. Pero sabi naman siya matibay. Stainless po yan. Stainless. Tapos ito, so sunod kong nabili, sunod kong kinabit itong headlight. Shopee din to, with bracket na to, tsaka grills. Ayan. Iba naman, tumagal naman siya sa akin. Parang magdadalawang taon na. Ayan, magdadalawang taon na. And then sunod kong nabili yung bullet pipe natin. Yung bullet pipe natin, nabili ko yan kay kay Valdez Stainless Motor Shop dito sa may Cainta. Ayan. Yung mga link guys, ilagay ko nila sa baba ha, para may idea kayo. I-click nyo na lang. Ayan, maganda naman yung tunog. May silencer na din yan. Nabili ko kay Valdez bullet pipe with elbow, tsaka yung silencer, tsaka tong yan, pang 155 na bracket. May adjustment dyan guys, para maganda yung bracket, kasi pang 155 na bracket to ng tambucho. In-adjust lang natin yung butas. Kumbaga nagbutas tayo ng iba dito, nagbutas tayo dyan. Tapos ayun, so bumili tayo kay Tolits Moto Classic ng ayan, classic seat, VIP seat. Ayan, manipis lang siya. Ayan. Maganda yung quality niyan guys. Ayan, kung malapitan. Ayan, maganda yung pagkakaano. Ayan, yung pinas dahil sa sobrang bigat ko. Ayan o, manipis lang siya. Nasa 18 inches yan, 18 inches. Ayan o, ganyan po yung tsura niya. So ano yung adjustment na ginawa ko dito, hindi na ako naglagay ng U-bend dahil ayokong sirain yung chassis niya. Gumawa na lang ako ng fabricated na U-bend. Yan, tapos trinade ko dito siya, may isa mga mabutas para may holder yung parang kumbaga patigas nung natin, yung upuan natin. Ayan o, malinis naman siya guys. Kung ayaw nyo magputol ng chassis, ganun po yung diskarte niyan. Tapos ginawan ko siya ng bracket. Yung bracket niya parang yung sa bracket ng stock. Tapos nilagyan ko siya sa bracket din dito, yung sa ilalim ng tangke. Ayan, hindi nga lang siya fit kasi ano yan universal seat naman to pag mga magka-classic kayo build. Ayun, ayun siya. Ayan, kay Tolits Moto Classic to. Tapos nabili ko din to kay Tolits Moto Classic yung apat na set na bullet signal light. Ayan, napakatibay niyan. Dalawa, at tapos itong brake light, maganda siya, matibay, LED na. Itong signal light natin, ano lang yan, bulb. Pero yung ayan, conversion natin, may thread yan nakabit dun sa ilalim. Yung mga butas nitong chassis, doon natin sa pinalusot. Ayan. Yan, madali lang siya, plug and play lang. Matibay yung pagkakabit niya. Ayan o, dito siya sa bracket ng headlight. Yan, dalawa. Kay Tolits Moto Classic yan. Tapos ayan siya, 155 na telescopic with tipos. Set na siya. Kay Tolits Moto Classic po galing yan. Ayan. So yan, pakapakita ko sa inyo ng buo. Yan siya, pang 155. Ayan, so paano ako lang nagkabit niyan with fork boots para hindi siya mag-protect, hindi masira yung
telescopic natin. Ayan. Itong size na to hindi ko alam guys kung anong size to eh. Swak siya sa pang 155. Ayun na, swak na swak. Hindi siya yung maliit, hindi siya yung malaki. Sakto lang. Tapos yung ayan, plug and play lang naman siya. Tapos itong crown nya butterfly, nag-adjust na ako dyan kasi mahaba yung tipos guys. Hindi na ako nagpa-machine shop, hindi na rin ako nagputol, nagdagdag lang ako ng spacer. Ito yung sa ilalim, yan, sagad. Bumili ako niyan ng bagong bearing pang Rossi, galing kay kay RS Moto dito sa may Sumulong. Ayan. Dito sa taas, dito ako naglagay. Ano nga ba yung conversion na ginawa ko dyan? Dito sa tipos di na tayo nagputol. Naglagay ako nung stopper ng bearing, isang stopper ng bearing para tumaas siya, kumbaga parang spacer. Tapos yung lock ng bearing para tumaas siya. Yan, mahigpit naman yan guys. Tapos kung mapapansin nyo, ayan, tumaas siya ng kaunti, pero mahigpit naman yan, nakalock yan. Ayan, para kumasa yung natin. Tapos naglagay ulit ako dito sa taas. Ng yung stopper ng bearing. Yan, stainless din yan, stainless. Tapos yung lock na mismo ng tipos para swak na swak, hindi siya mauga, walang sobra, walang yun yung conversion dyan. Parang plug and play na rin siya, madali lang siya, hindi ka na magpuputol, hindi ka na pagpapamasin shop, saktong sakto lang. Ayan. Tapos dito tayo sa may hub. Yung hub ko dyan pang 125 alpha, hindi pa tayo nagpapalit. So soon siguro pag nakapag-ipon ulit tayo, bibili tayo ng hub para mapalitan na rin. So ang ginawa ko dito, idea lang para di kayo, kung gusto nyo hindi kayo magpalit ng hub, ayan, bumili ako ng 10 inches na ihe ng axle, front axle ng hub na pang XRM. 10 inches guys, saktong sakto yan sa butas ng hub ng 125. Tapos naglagay ako ng spacer para lumapad, hindi siya sumikip. Kabilaan yan, spacer. So para pwede rin apat, pero kung mag-aapat kayo, para medyo sumikip siya. Pero yung gulong ko kasi nasa 110, kaya medyo malaki, kaya hindi ko na siya ayan. Yan lang para tapos naglagay ako ng ring na sakto dito sa butas ni fork para kumasya tong axle ni XRM. Ayan, naglagay ako ng ring, yung sakto lang, parang siya, parang bushing na swak dito sa sa axle na nabili ko na pang XRM. Yan, para hindi siya umuuga. Yan. Tapos yan, kabilaan yan, ilagyan ko. And then ito nga pala guys, binalik ko na tong itong emblem niya na Honda kasi dagdag pogi yan. Yung holder niya, yung emblem holder niya, yung stock ng 125, stock ng 125 yan, nilagyan lang natin ng nut, yan, para makabit. May butas kasi yan dyan. Ayun ako, makikita nyo yan, saktong sakto yan. Nilagyan lang natin siya ng tornilyo, parang spacer, parang washer para bumaba, para makita yung emblem.
dahil cafe racer tayo, dapat linya yung headlight sa may tangke. Yan, kailangan linya yung headlight sa may tangke, kasi pag mataas pangit tignan, kaya binabaan natin siya. Yan, tsaka yung busina, doon pa rin yung busina, buhay pa rin yan guys. Ayan. So malinis, wala tayong ano, hindi na tayo nag ano dyan ng ano, hindi na tayo naghirap. Kasi itong eagle eye ko na maliit dati, mini eagle eye ko dati, nandito siya. Ngayon nung kinabit ko na tong emblem, bumili ako ng ito, holder ng signal light para ano, yan, tsaka dito na lang din nilagay para may sarili siyang bracket. Siguro yan, nagagamit naman siya pag madilim. Maliwanag yan guys, pero siguro magpapalit tayo ng ano, ng mini driving light para ano, para mas pogi, bilog din siya. Yan, kabilaan yan, kabilaan. So next na nabuli natin kay Tolis Moto Classic, itong handle grip, 360 side mirror, dalawa. Yan. Tsaka itong front fender ko, dahil itong pangarap ng lahat magkaroon ng front fender. Nabili ko to kay Swab. Medyo may adjustment lang na nagawa dahil sabi ko nga malaki yung gulong ko sa harap, 110 pang likod yan eh. Naglagay ako ng yan, extension bracket, swak siya yan. Soon papawildingan na lang natin yan, mas maganda, dahil ito yung gusto kong ano eh, gusto kong itsura nung ano, ng fender sa harap yan. Pero kung gusto nyo naman, may suggestion ako, bili kayo nung pang 155 na tapalodo, tapos buo yun, may holder dito, may holder papunta dito, hanggang dito yung ano nya, yung tapal, para hindi kayo maputikan. Tapos putulin nyo na lang dito yan, para magbuka siyang classic, tapos pinturahan nyo ng itim. Yun yung isang suggestion ko sa inyo, para okay pa din, safe pa rin siya sa ano, para hindi na kayo mag-extension. Ayan. Yan yung ano, yung front fender natin. Yung sa likod, front fender natin guys, stock. Dami nagtataka bakit stock yung nilagay ko. Dahil bakit nga ba yan kinabit ko? Dahil para safe, iwas talsik. Yan, iwas talsik. Siguro soon pipinturahan ko siya ng itim. May adjustment akong ginawa dyan guys. Ayan, hindi ko na rin tinanggal to para hindi masyadong magtalsik. Sa ilalim, bakit nga ba siya tumaas ng ganyan? Para hindi siya sumayad. Nilagyan, ano, nag-adjust tayo dito sa ilalim. Nag-adjust tayo dito. Nag-adjust tayo dito. Hindi ko makita guys. Nag-adjust tayo. Nag-adjust tayo dito. Yan. Tinaasan natin siya. Kumbaga parang tinaas natin dito sa likod. Dito medyo bumaba. Ayan, kung papansin nyo, mapapansin nyo bumaba siya. Pero sakto lang siya sa linya. Sakto lang siya para hindi masagi. Yan. 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 Yung ano nga pala, yung nandito sa likod niya, nilipat ko dito sa ano, sa gitna. Yung
mga ano, nakikita tayo nagre-review ng motor. So dito sa shock natin, stock shock pa rin, stock rear shock. Hindi pa tayo nagpapalit kasi malambot siya. Hindi siya doon ganun katigas. Nagdagdag lang tayo ng extender 2.5 inches para medyo tumangkad siya, dahil 5'9" yung height ko. Medyo ayoko nang medyo lowered dahil medyo lumiliit yung motor sa akin. Ayan, pinalitan ko yung nut nya ng stainless para mas matibay. Ayan, kabilaan yan. Tapos susunod natin guys na i-review yung gulong, rim, tsaka tire. So yung rim, ayun, tututungo naman tayo sa ano, sa rim and tires. Nabili ko pala yung rim and tires ko sa ano, sa RS Moto Shop. Doon ko na rin pinakabit kay Eman. Shoutout nga pala kay Boss Richard na may-ari ng RS Moto. Ayan. So binili ko OKK na double sport tire. Pwede sa patag, pwede sa off-road. Pero sabi ng iba madulas. Pero based on sa aking experience, medyo madulas talaga siya kung mabilis ka, dahil ano siya malaki yung spike. Ayan. So sa harap natin, yung rim natin sa harap 2.50, ang gulong natin 110/90/17. Ang interior niyan guys 3.0. Yan, para ma-idea kayo, sagad na yun. Yan, medyo malaki yung gulong ko sa harap, panglikod kasi yan. Tapos yung rim ko panlikod din, 2.50. Yan na yung sagad. Yan, pinakabit natin yan kay Boss Eman. Tapos sa likod 3.50/17, 190/17 yung gulong. Nagtataka sila bakit di ako nagputol ng ano, ng swing arm. Hindi rin ako nagpalit. Yan yung ano, yung clearance. Merong 1.5 inches. Dito may 1 inches sa. Tapos yung adjustment dyan guys, yun yung brake holder natin, brake rod natin, binalik ko yan. Yan yung adjustment dyan para kumasa yung malaking gulong. Yan yung naghahawak sa dam brake natin sa likod. Ayan. So dito sa gilid medyo dikit na. Hindi naman siya totally dikit. May clearance pa rin naman siya. Naglalaro pa rin naman yung kadena natin. Walang putol po yan ng ano, walang putol yan ng swing arm, walang palit, stock lang po yan. Nag-adjust lang tayo dito sa dulo yung ano natin, yung adjustable natin nasa dulo. Bakit nga ba nasa dulo siya? Dahil hindi ko na pinaputulan tong kadena ko. Nagpalit din kasi tayo ng from stock before, nagpalit tayo ng 1538. Maganda siya sa akyatan, maganda rin siya sa patag. Medyo nagbabibrate nga lang siya dahil 5th gear tayo, 5 speed tayo. Ngayon nagpalit tayo ng ano, ng 1536. Sobrang gaan. Nabubuhat pa rin niya naman yung ano, yung gulong tsaka yung motor. Yan, kaya niya kasi alloy lang naman yung ano, yung rim. So ayun, yun lang yung ano, ayun lang yung review natin dito kay ano, Aphrodite. Yung sa mga pyesa, yung pyesa, ayun. Yun lang yung ano, yun lang muna dahil hindi pa siya totally tapos. Meron pang mga babaguhin dyan. Yan. Siguro side stand next natin. Side stand ko kasi stock pa rin, walang putol din. Hindi pa natin napapalitan, kaya
medyo hirap tayo pag nagpa-parking. Bitin yung ano natin, bitin yung side stand natin, yung center stand din natin. Ayan no, halos 1 inches na yung angat dahil nagtaas nga tayo. Ground crew. Salamat tay. Ayan si tatay. Dito yan sa sa Riverbanks. Dito lang yan lagi nagtitinda. Ayan 21. Masarap to dahil medyo mainit na. So ayun guys, sound check naman tayo. Yung Bullet 5 na walang silencer. Ayan. Sound check natin, narinig nyo yung tunog ng Bullet 5. Nabili ko yan kay Valdez Stainless Motor Shop dito sa Cainta. Ayan guys, so hanggang dito lang yung review muna kay Aphrodite na halos patapos na. So soon baka magkaroon tayo ng rides dito sa Marilaki ulit. Manukan lang kasama sila Boss Conrad. So ayun, hanggang dito lang yung ating vlog for today. Thank you and ride safe mga parts.